Kamakailan ay naging controversial ang usapan ng pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility sa ating bansa sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. In fact, sa huling update ay naprobahan na sa House panel na ibaba mula sa 15 taong gulang pababa ng 9 taong gulang ang responsibilidad. At paano na nga bang hinaharap ng ating bansa kung makikita nating dumarami ang mga children in conflict with the law sa ating lipunan? Tamang-tama naman at mayroong mga organisasyon na hindi lamang concerned sa pisikal na kalagayan ng mga kabataan, ngunit lalo na sa spiritual na kanilang kalalagayan. Don't miss our inspirational discussion with CCT Visions of Hope in What's Brewing. Susundan naman yan ng pag-uusap kasama ang mga kababaihan sa Honor 1000. Ang Honor 1000 ay isang NGO na naglalayong maging produktibong mga mamamayan ng mga kababaihan at kabataang naging biktima ng human trafficking. Abangan yan sa Espresso Cell. At usaping PCOS or Polycystic Ovarian Syndrome naman ang pag-uusapan nila Daislyn at Dr. Julia Beltran Bulaon sa Health Talks. At syempre, antabayanan nyo rin ang ating segment ng Legal Talks. Stay tuned for Barista with Attorney Moses Rivera and Jethro Anain. Kaya't mantili po kayo nakatutok sa channel na ito. Ako po si Reza Abante Yebra. On behalf of Bishop Ruben Abante, ako po si Gabby Yebra. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Kamakailan lamang ay pinag-usapan sa ating legislatura ang pagbaba ng pananagutan sa krimen ng mga bata. At ito ay pinagdidebatihan pa din sa ating mas mataas na Senado. Ano po? Kaya itong usapin na ito ay kumakalat sa maraming mga sektor. Pero actually, Bishop, tila hati rin po yung mga kababayan natin pagdating sa issue na yan. Ano? Kasi iba't ibang sektor ng lipunan ang kontra sa pagpapababa ng age of criminal responsibility. At gusto pa nga actually nung iba ay itaas. So instead of 15, maging 18 years old. At nariyan din naman po ang mga sumusuporta at gustong itulad sa karamihan ng mga bansa sa Southeast Asia na mas mababa ang age of criminal responsibility kumpara sa Pilipinas. Lalo na ngayon, ang mga bata, anak, ay malalaking bulas na. Oo, mas matatangkad pa sa akin ang mga... Anyway. Ayon sa datos ng Philippine National Police, mula 2012 hanggang 2015 ay may naitalang 27,823 cases of children in conflict with the law. Ito yung mga batang akusado o kaya ay nahatulang gumawa ng krimen. Ibig sabihin yan ay talagang may problema, Reza, ang ating bansa pagdating sa mga bata na kagagawa ng mga krimen o nagagamit kaya sila sa paggawa ng krimen. Subalit po sa kabila ng ganitong mga challenges ay mayroong mga Christian organizations na inaabot talaga ang mga bata at mga kabataan na ito yung mga napabayaan, mga neglected, mga napariwara at ipinapadama sa kanila ang tunay na pagmamahal na manggagaling lamang sa Panginoong Jesus. Kahit mga talagang nalulung na sa kung bisyo, o kaya naman mayroong trace na ng mga kriminalidad, they ought to be reached. Tama naman yan. At isa riyan ang Visions of Hope Foundation ng Center for Community Transformation, otherwise known as CCT. Every child is a vision of hope. At para pag-usapan ng bagay na ito, kasama natin ngayon si Arlene at si Pastor Alex Sinio, ang Executive Director at Spiritual Director ng Visions of Hope Foundation, Inc. No? At, magandang araw sa inyo. Magandang araw po. At Alex. Magandang araw. Salamat po sa pag-imbita sa amin dito sa inyo, sa Lighthouse Cafe. Welcome sa Lighthouse Cafe. Salamat po. Nakapagkape na ba kayo? Oo. Well, alam mo, magandang pag-usapan natin ito. Kasi ito ay issue ng mga bata at kayo sa Visions of Hope ay talagang napaka-important sa mga bata. Pero tell us, ano ba talaga ang ginagawa ng Visions of Hope? So, bali po, ang Visions of Hope is the Children and Youth Ministry arm ng Center for Community Transformation or CCT. Kami po ay may 4 major programs. Una dito ang ating residential care, which ni-rescue namin mga street kids at binibigyan sila temporary shelter. Rescuing Yes. kids. Yes. Good. And then we provide a home care program for them. So, it's a residential. We have 2 homes in Laguna, one for the boys and one for the girls. In Laguna ito? Yes, sa Laguna po. Pero galing sa iba't ibang area yung mga bata na nare-rescue natin. Ito'y bahagi ng CCT. Yes po. Ito'y isa sa mga arms. Ministry arms. Yes, we are focused on the children and youth. Kasi ang CCT is like a group of ministry with different poverty sectors. So pagdating sa kabataan, sa amin po ang programang yun. You might want to tell us something, Alex, about CCT.
para Yes at po. least maano natin muna yung paano nasa pwesto yung Visions of Hope. Ang pinaka ang passion po talaga ng CCT is national transformation, compassion for the Filipino, particularly for the Filipino poor. And holistic transformation po yung pinaka prayer and goal po namin. So whenever we come to a community, whenever we choose a sector, gusto po namin holistic yung approach in a sense na hindi lang po spiritual, kundi meron din po sa aspect ng financial po nila. And then of course emotional and kagaya po ng nasabi po namin about sa family, we focus on the family itself and then also down to the children. That's why we have Visions of Hope po. Both CCT, Resa, and Visions of Hope ay na-feature na natin dati Yes. dito. I remember Yes. na-interview din natin si Dr. Ruth Ruth Calyanta. Calyanta. No? And yung mga dati, in fact, Yung mga bata feature- namin. Opo, yung mga feature bata din sa natin mga yung munting inyong ilaw. lansangan. And yes, the Well, lansangan. last year yata yun. no? Yes. Itong lansangan, for example, ay isa sa mga kwento ng mga bata at mga pamilya na inaabot. Yes po. You've had actually some plays, ng mga theatrical plays tungkol sa mga nare-reach yung mga bata, di ba? Ginagawa niyo parang kwento. Yes, meron po. Isa yung sa expression of how we sharing or communicating the stories po. Minsan nagdo-documentary din kami. May mga AVPs din po kami. So that we can share how God has given hope sa mga feeling hopeless, no? Or those who, especially the children, no? Who were neglected and abandoned po. Alam mo, napakaganda. Every child is a Vision vision of of hope. Yes. Ang nakikita ko sa inyong mga kabataan, sa mga bata, ay pag-asa. Yes, po. Ang Kahit ganda yung nun. mga napariwara, na neglect ng ng mga magulang. Kasi biktima naman sila ng lipunan. True. Hindi tama ang ng lipunan. Yung upbringing din sa kanila. Ibig sabihin, Alex, you really love children. Yes po, definitely po. I've been in the youth ministry since 2004 po. Wow. So, Na-curious po ako dun, Bishop, ano? Kasi sabi nila, they rescue street children. In the number of years na, ilang years na po ba ang Visions of Hope? Ang Visions of Hope Foundation has been running for 15 years. 15 years. So, throughout the 15 years, ano pong mga age ang nare-rescue natin ng mga bata at kabataan? Usually, we rescue actually from babies, no? Meron tayong Wow. rescue. Oh, No? yeah. Actually, womb to tomb nga ang tawag sa amin. Pero since Visions of Hope is for the youth, right now we're catering until 20 years old. 20 years old. Isa lang po yung home care program natin sa programa ng Visions of Hope. We also run kindergarten schools and elementary school for tribal communities or tribal students po. So meron tayong dalawang elementary school Yes. dun sa may mountainside. Partner tayo ron sa aming friendship building. Yes, sa Quezon, Palawan. Pero paano po ba yung process, no? Like, how do you reach them? So, for example, dito sa Metro Manila, napakarami pong mga bata. Ano yung entry point po natin sa kanila? Our other ministry, which is the Kaibigan Ministry, whose focus or specialty is more on reaching the street people, street families, sila ang nagduduo ng mga initial feeding programs, and then we engage with them on a daily basis, and we invite, pagka may parent, so with the consent of parent, we invite them na if they really want to change or mag-experience talaga ng transformation, no? So, pinapasok sila sa programa kasi may mga street people na talagang very transient, ayaw Eventually, you nila. reach the whole family. Yes po. yes po. That's the very essence. Kaya ang home care, our goal is reunification with the family. Kaya temporary shelter lang siya. But unfortunately, in reality, there are some kids who were already abandoned. So wala talagang mga magulang kahit hindi na namin mahanap. So eventually, they grew up with us. Here in Metro Manila, nasaan kayo? Anong mga lugar ang inaabot nyo within Metro Manila? Yung kaibigan ministry natin mismo sa Taft, sa Calao, sa Rojas, sa Magallanes. So medyo wide range din siya. Minsan may mga referrals kami. Kasi sometimes talagang may mga staff po kami or servant leaders na nasa grassroots talaga, nasa street mismo. So, meron kaming parang hub sa Pasay, Cabrera. And then that's where, from there, dun din namin decide kung saan sila dadalhin. Kasi meron kami mga sa Dasmariñas, Cavite for the young children or the babies with their mothers. And then for the men naman, bring them to Kalikid. So, may iba-ibang Iba-ibang areas areas. na And then pinupuntahan. sa bata sa amin, sa Visions of Hope, ages 4, yung binabahay po namin, 4 years old above. I imagine ang daming challenges nung hinaharap. Lalo na halimbawa, sabihin na natin bata pa, pero nakalakihan na.
yung ganong Buhay. Yes po. No, halimbawa, ginagamit na sila o nagnanakaw na sila. So, how do you approach that? Right. Actually, the process is really very long. The journey is long. Kasi when they come to us, the first thing that we have to do is to teach them to unlearn. Sabi nga, learning is easier than unlearning. Because they have learned so much on the street. No, they don't know what's right, what's wrong. Literally, no, morally, kasi yun ang nakikita nila eh. Yes, survival mode po kasi sila pag galing sila sa halimbawa, ang street. sasabihin, wala ka ng pag-asa. Pero it reminds you, vision of hope yung bata. Yes. Sige, continue, Arl. So that's true po. So pagka dating sa amin talagang walang manners, walang values, there no boundaries, no rules. They're not hindi sila sanay sa rules kasi kalye. Ang ano talaga nila is survival mode. So that's why halos lahat sila very tough. Hindi ba kayo matatapang. nagagalit? Hindi ba kayo... Or kahit, di ba, like, I'm sure may mga nag-drugs na dyan, na-experience yung Yes. gano'n. Diba? Paano nyo dinil yung mga gano'n na drug Una-una addicts? kasi talaga we share the gospel to them. Yun, I think yun yung pinaka-point and which is yung kakaiba rin na approach no, ng CCT, hindi lang na Visions of Hope, is really gospel-centered. When we reach out to the kids, we tell them how much Jesus loves them, that they have that He has a future for them. Nagpapastor Pastor. ka ba? Yes. That's your forte na Yes po. kailangan ba? How do you talk to them about the gospel? Ano? Ito ang kailangan. Hindi, walang Diyos. Parang gano'n. Paano? It's a bit challenging po talaga. Kasi personally, of course, I've been a pastor in a church. So, iba yung approach sa church na capture na yung audience sa community. Okay. And of course, Maganda yun. community na marginalized. I mean, of course, So, hindi ang- churchy ang dating niya? Hindi po. Hindi. Kasi ang mga bata, lalo of course, is mga street families, ang una nilang concern, laman tiyan eh. Okay. Tapos, ito pa, parang dagdag din po doon sa challenge po sa amin, sa pag-abot sa mga street families. Minsan, because of the so many help, like so many feeding programs na nangyayari sa kanila, na nare-receive nila, minsan parang nagiging habitat na rin nila. Parang komportable, minsan lang sila sa street. Pero kami CCT, whenever we have feeding programs, which is yun yung unang mga nagiging base point namin, sinasabi namin sa kanila, there's more to life than living in the street. Kaya meron pang mas magandang buhay kaysa sa ganito na talaga umaasa lang sila sa tulong Alam mo, ng iba. this is interesting. Kasi pag ang kausap namin siguro dito ay mga mambabatas. Ang sasabihin nila, kailangan makulong yung mga yan. Okay. Pero pag-uusapan natin dito, pag-asa, I mean, itong batang ito yung pag nakita mo yan, you're looking at a hope. Okay? So, paano? Ang pag-asa ba natin ilagay sa kulungan yung mga bata o hanapan talaga natin ng paraan para makaabot tayo sa kanila, sa kanilang isip at sa kanilang damdamin, sa kanilang puso? Definitely That's po hard to talaga, hindi yun ang placed for them. Because when you come to understand, definitely, no, hindi kulungan ang place ng ating Sa mga mga bata. bata. Kasi especially the development years, no, ito yung time na they're still knowing themselves eh. Kaya nga po, we're reaching, we have 20 years old, 18 years old who are grade 3. Imagine mo, yung level ng cognitive level nila. Pero when they come to us, sabi nila, ate, kuya, gusto kong mag-aral. Tsaka kahit nasabihin mong correctional ang pasukan nila, hindi naman talaga correctional eh. Di ba? So, ibig sabihin, kung ako mambabatas, lalagyan ko ng halimbawa, mayroong correctional, pero kinakailangan mayroong institusyon na parang ginagawa ninyo. Hindi lang mababayaan doon yung mga bata at nakakulong sila, walang nangyayari. Well, magawa ka muna ako na. Pero you continue please. So how do you approach this thing? And how do you drive this truth sa mga buhay ng mga bata? I think, kagaya po yung lagi po namin tagline, every child, from the very first word itself, every individual. So, although we approach them in numbers, pero ang heart namin is we pray that every kid na uupo sa feeding program at kakausapin namin, yun ang ma-address namin. So we talk to them by the heart, we talk to them personally, ni-interview din namin. Nang sa ganun makuha namin yung attention. Tsaka importante dito yung maramdaman nila yung
concern admire talaga your namin. patience. I Kasi admire your- sigurado po ako, ang daming mga NGOs, diba? Sabi niyo Yes kanina, po. ang daming feeding program eh. Pero yung difference No, na it's not Vision of just Hope, feeding. true, opo. Pero yung difference ng program na Visions of Hope ay talagang genuine concern, genuine love, and in the long term, no? Hindi lang yung papakainin niyo yung bishop, tapos parang tumaba Tapos ganyan, makikita tapos wala mo- na. Mas makikita mo yung mga magulo nila, mas matitigas pa lang ulo sa sabihin mo, ikaw kaya mo yung kasalanan niya. So, Tsaka siguro it's a matter of not really giving up on them. Yes. Because Yeah. their parents, their families have Gave given up, up. on No? them. I think right now the government is also giving up on them. But if you see the brighter side, that every child has a potential. No? Instead of poverty, potential lang dapat patungo eh. Kaya nga sa home care, we root them. We root them in values, in the Word of God, and also let them see that they can explore, this is they not can just know more about psychology. themselves. Of course, This it's is not just psychology. This is not just values. This is not just yung palliate na approach, di ba? Yes. Especially po pag marginalized kasi healing talaga yan eh. No? So, they're so broken that when they come to you, talagang broken pieces and hindi naman siya overnight na aayusin. We ourselves, now we've been taking care a lot of children with us 5 years, 6 years. Do they still do the same thing? Yes, they do. Because they're kids. Alam mo yung parang we give them the freedom to be children na hindi porket nandito ka sa institution namin or organization namin, eh, perfect ka na. Kasi we want them to experience the grace of God. No? And also, na kahit na holistic yung approach natin is dignified. Alam mo yung bata ka eh. So, pwede kang magkamali. Pwede kang umiyak. Pwede kang mangarap. No? True. Pwede kang maglaro. So, hindi siya yung talagang very strictly doing all of these things. Because naniniwala po kami sa potential ng bawat bata Speaking and of the changes that comes with it. Speaking of that, Ms. Arlene, I'm sure marami po mga success stories. Ano po yung isang magandang example na mula bata na street children na rescue nyo and then ngayon, ito na yung kinabukasan ng batang yun? Siguro, yung sa street kasi, it's very new. Nasa 6 years pa lang kami, 6 to 7 years yung home care program namin. Pero una-una doon, ang nakita namin is from unschooled. Right now, nagtatap sila sa classroom nila. Yun yung a lot of people were amazed. No? How can these street children now excelling and even competing in sports, may achievement. Meron kaming isang bata ngayon who's a consistent honor. And then right now, she's studying Laguna Science High School. No? So, ito yung mga hindi mo akalain na, what if nag-iba yung track ng buhay I nila? actually saw a play na kanilang presentation ng batang naging engineer na. You know, I saw that play. Sa Thanksgiving. Napakaganda. Ito bang approach ninyo, na ituturo niyo ito sa mga churches, for example, para maging equipped din sila? You know, hindi lang, kasi syempre, you equip your own people sa CCT, sa Visions of Hope. But do you extend this, kahit by module lang, to churches who would want to know how your approaches would be? Yes, actually, we look at it in a kingdom mentality, no? Na we help each other. That's why I'm also involved in different movements. Now, this is to share our best practices, not just with like-minded, but lalo na yung mga may heart na siguro hindi equipped. No? So, we continually do the advocacy work also. We do trainings, no? When we are being invited. And even sa CCT, kasi malaki ho ang coverage ng CCT, hindi naman sa lahat ng centers ng CCT nandun na Visions of Hope. Eh. So we continually advocate and sometimes even to the grassroots level po. Alam mo, I would even propose it. Itong ating mga mambabatas, no? Sa lower house, sa Senado, interviewin niyo yung CCT, interviewin niyo yung Visions of Hope para magkaroon kayo ng balancing approach na hindi lang solusyon yung kulungan para sa mga bata. You know, siguro, there are exceptions talaga na kailangan talaga ikulong. Pero hindi lahat yun ang solusyon. Because the more na mas dinadrive natin to the wall, yung mga kabataan, na dapat sana iba. Well, parang And nag-pitch I na ako. think even yung mga programs, Bishop, ng gobyerno, kasi may mga rehabilitation programs din po eh. Pero yun nga, maganda na holistic din yung approach. And I think they can work with NGOs like CCT Well, hindi lang sa yan. spiritual Ang laki. aspect. Isa pa, I would address yung mga communities, mga barangay natin, that they should be equipped. Right. Kasi, for example, drugs. No? Kinuha mo, nilagay mo sa rehab. Ang talagang problema nun, paglabas sa rehab. Pagbalik nila sa kanilang mga communities, and then again, they will be exposed to the same Yes. friends they had,
the same kind of attitude ng mga community, again, they will go back sa kung saan sila nanggaling. You know? Kaya dapat talaga nagtutulong-tulungan lahat eh. Itong bagay ng pagtingin natin na gawing pag-asa ang ating mga kabataan, mga bata, ay dapat tulong-tulong. Hindi lang mga isang, well, sorry for that, pero nagiging passionate lang ako sa bagay na ito. Ano? But, well, ano pang ginagawa ng Visions of Hope? Meron din po tayong community-based student centers. So, ito yung mini-work out din namin, no, na we're starting even community-based fellowship, teens fellowship. So, student center, umuwi ang mga bata, pero somehow, we're giving them an option, no, instead na nasa kalye lang sila, no, or kung saan sila tatambay. So, what do you offer sa mga communities? Meron po tayong after-school program. So, they go through a module, we call it purpose module. It's about knowing yourself, knowing who you are. So, after they go through that, the next step is we have a social enterprise program po. Oh, okay. So, next is social problems. You expose them. Na look at your community. And then they started dreaming. What kind of community do you want? Yeah? Pero syempre, realistically, hindi lang basta dream. So, talagang iniikot po namin ang community with them. No? They interview the barangay, health workers, mga schools, no, para lang ma-expose yung mga bata, and then they started looking for social problem. Ano yung problema ng komunidad natin? Then from there, we teach them the idea of, syempre, poverty kasi mostly where we are, no, so they have to be productive. No, Do you that also look poverty is a into their mindset. natural abilities? Halimbawa, ano bang mga interest nila? At ihuhun yun? Or sports, for example, mga ganyan. Music. Yeah, we look into it, pero sa ngayon, syempre, every child is unique ang gusto, no? So, usually, when we offer programs, sabay-sabay rin sila na, example, merong music, so kung sinong gustong music. But, honestly, I cannot say na individually natutok kami kasi sa isang center, we have 60 kids, 80 kids with 2 staff. How can you do that, no? For all. So, more on, we do generic, not really generic program, pero we run our modules. And then from there, we're able to identify sino yung mga batang may interest sa certain Hindi ba kayo napapagod? subject. Challenging po. Ikaw nga sumagot. Biglang ganun, iba yun. Na ang daming mga bata, ganyan ang mga, hindi ba kayo napapagod? May level pa na po talaga yan eh. Commitment na kailangan po talaga. At saka, lalo na po sa home care, lalo po yung mga home parents po namin. But like, these are our staff na i-stay talaga sila doon. Live-in talaga with the kids. Kasi they stand as a parent din. Yeah. Of course, they don't have parents there. So, sila po yung nag-aalaga. So, sila yung mas attached talaga sa mga bata. That's why, from time to time, we would have some, of course, trainings, reflections, retreats sa mga staff natin for them to freshen up in terms of their emotions as well and physical, para po, din yon, matulungan din po namin talaga sila. And to add to that, to the program that we have for our young people, across the board naman po siguro ang isang mga natatangi din po namin na approach dito ay yung pag-minister talaga doon sa bata, yung sa puso, yung mga inner healing sessions po namin that we really do counseling. Of course, ito yung siguro challenging sa part ng government side. Of course, we don't want to underestimate their capabilities, pero ito yung part ng church na pwedeng maging involved. Kasi of course, when we say itong mga bahay pag-asang ito, actually, the reports would say wala pa talagang masyadong, konti pa lang ang talagang functional and fully supported 30. talaga. Parang 30. Hindi pa talaga sila ganun kaayos. Kaya nga we really say no to lowering the age. Kasi we are endangering younger kids na mapunta lang doon and parang detention. Hindi naman talaga address. At ang mga bata doon pag talaga na-board na, tumatakas sila at hindi na rin talaga nare-rehabilitate. But for us in CCT, in Visions of Hope, ito yung namin talaga yung parang drive din namin, sa malaking drive po namin. We minister to them kasi sila yung kids from broken families, kids na mga abused. So from this, even if, of course, they would go to school and be trained eventually, pero kung sugatan pa rin sila, babalik pa rin yung mga hurts and pains na yun, and destructive pa rin para sa kanila yun. So that's where the gospel and the power of transformation comes in. Nung naalala ko yung, nag-uusap yung isang pulis tsaka si tatay ko nung araw. Alam mo po, Pastor,
mas maganda pa rin yung approach ninyo. Kasi kami mga pulis, pwede lang namin arestuhin ang isang gumawa ng krimen kapag ginawa na yung krimen. Pero kayong mga pastor, sa inyong mga preaching sa pagtuturo, hindi pa nagagawa yung krimen, iniisip pa lang, na-aresto muna. Diba? Prevention. Right. Yes. So, yun yung konseptong yun. Kaya tama yung sinabi mo, Alex, it's really the gospel. It's the power of God to save a person from a life ng filth, a life na wala. Well, we commend you for that. Praise the Lord. Thank you. Praise God for what you do sa Visions of Hope. I would na many more of our people would know what you do, lalo na ang ating mga magbabatas. Yes. Hindi madali na magpasa ka ng batas that would destroy lives of people na dapat sana. Actually, matagal naman na yung batas natin. Sa amin lang, we are not really against the government. Yes. Kasi it should be hand in hand, Yeah, hindi helping, natin kaaway working gobyerno. together, partnership. But the thing is, since matagal na yung batas na yan, dapat hinahanda na yung infrastructure, yung programa, yung healing program. Kasi hindi yung huhuli tayo, pero saan mo naman sila dadalhin? Dadalhin. Tapos nilabel mo na sila, may stigma na sila. So they themselves, lalo na pagbata very strong kasi ang words, nilang words, Mas no? maigi pa siguro Yung labeling sa kanila. Kung ang gawing batas, bigyan ng incentive yung makakapag-create ng gano'ng mga programa. Diba? Siguro, Bishop, kailangan din i-address yung pamilya. Kasi doon nagsisimula di ba? I mean, Susunod na sa programa na, susunod na. yun doon nanggagaling yung problema ng yung mga bata. Ay, ang bilis ng oras natin. So anyway, Oo nga. Arlene and Alex, thank you so much for being Thank you here. also for the opportunity Thank you. to share the work of Visions of Hope, the work of God through Visions of Hope. Yes. God bless you. You are commended for what you do. Praise the Lord. Salamat Anyway, po. ngayon naman, samahan natin si Gabi at Antoinette sa Espresso Self. Mga usaping in, mga paksang trending, Mga talakayang may kabuluhan. lifestyle at kulturang sariling atin. Buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self! Isa sa mga matagal na nating hinaharap na problema bilang bansa ay ang issue ng human trafficking. Noong taong 2007, tinatayang 60,000 hanggang 100,000 ang mga kabataan, samantalang 300,000 hanggang 400,000 naman ang mga kababaihang biktima ng prostitusyon at drug trafficking sa ating bansa. Dahil sa nakakaalarmang dami nito, nairanggo ang Pilipinas noong 2009 bilang Tier 2 sa watchlist ng Trafficking in Persons Report ng US State Department dahil sa kawalan ng pagkilos ng ating pamahalaan na mahuli at maparusahan ang mga nagkasala. Yes, alam mo, napaka-sensitive at napakabigat na topic to, Gabby. Pero ang magandang balita naman ay simula noong 2016, na-address or may ginagawa ng ating government to address this issue. Ibig sabihin ay ang ating pamahalaan ay mas nagiging epektibo na and intentional sa pagtugon ng problemang ito at sumunod sa minimum standards ng Estados Unidos laban sa human trafficking. At alam ba natin na hindi lang pamahalaan ang kumikilos at pwedeng kumilos upang malabanan ang problemang ito? Kahit tayo na ordinaryong mamamayan ay maaaring magkaroon ng parte dito. Paano? Yan ang ating pag-uusapan kasama ang Honor 1000 Movement, isang non-government organization na nagpropromote ng advokasya laban sa human trafficking. Narito, i-welcome natin sina Ms. Flo Abundo, Executive Director at Kayla San Pedro, Finance Controller ng Honor 1000 Movement. Yes. Magandang araw po. Magandang Yes. Thank you for having me. Honor 1000 Movement, pwede po bang pag-usapan natin ano po yung naging simulain ninyo? Ano yung inspiration ninyo kung bakit na itayo itong organization nito? About 10, 11 years ago, nag-start kami ng microfinance project sa Bataan and Siquijor. Ano yung microfinance project? Humahanap kami ng mga nanay, single moms, na meron ng existing na negosyo maliliit. Halimbawa, sari-sari store, or nagtitinda ng gulay. Marami kami nagtitinda ng uling kasi sa mga probinsya, yung mga mahihirap talaga, wala naman silang source of madalas electricity, gano'n. So, humanap kami ng mga may existing na negosyo. Tapos, pinapautang namin sila ng additional na kapital para mapalaki yung negosyo nila. So, yun yung unang project ng Honor.
ang pinaka-goal ng organization namin ay malabanan nga ang issue ng human trafficking. Okay. Paano nakakatulong ang microfinance project? Prevention. Yes. Bago pa matraffic o bago pa matukso sa easy money ang isang nanay na i-traffic ang anak niya, halimbawa, ayaw na naming paabutin doon. So, ang goal ng microfinance project namin ay mapaunlad yung pamilya para makapag-provide yung mga magulang. And then, as nagdi-deepen yung involvement namin sa human trafficking, marami pa kaming nakitang needs. So, we started a transitional shelter. So, dito, yung mga rescued women from human trafficking, inaalagaan namin sa shelter. So, Miss Flo, pwede po ba naming malaman before, ano po yung background ninyo at paano po kayo napunta sa, if it's okay, opo. Being college students and young professionals, madalas aware sila sa mga problema. Pero, they're not empowered. They don't feel empowered to help. Kasi hindi pa sila kumikita ng malaki, maliit lang allowance nila. So, tingin nila kung ano man yung maitutulong nila, maliit lang yung contribution. So, hindi sila na-encourage to help. So, nung nalaman namin yung Honor 1000, yung church namin was very eager to partner with it. At nakita rin namin kung paano nakatulong yon sa church namin. Kasi nabigyan ng avenue yung mga young professionals na makatulong. Ministry po sila. So, maybe we can talk about Honor 1000. So, Miss Kyla, ano po ba mga programs nito? Ayun. So, as Flo mentioned, nag-start kami with microfinance. So, we have that in Bataan, Siquijor, and Pampanga recently. And then, we also do transitional shelter, which is also in Bataan. And within that, meron kaming sewing project. So, yun, mga girls mismo that are rescued from trafficking, they do the sewing there. And also in Siquijor, we have advocacy there, raising awareness sa mga schools and even sa community with the mga nanay. And here in Manila, sa Quezon City, we also go to public schools and we do online safety trainings sa mga grade 6 and grade 5. So as Flo mentioned, we want to start the prevention and na hindi na sila mapunta doon talaga. Ang galing, Antoinette, no? Kasi it's not just addressing yung mga victims na, but more importantly, parang preventive siya. Na medyo mas maganda yung magiging pag-magnify ng scope niya. In terms of yung scope po ng Honor 1000, mga how many beneficiaries or yung nakikater nyo, na-address nyo ngayon yung mga needs? Sa microfinance namin, medyo malaki na, no? 2,000 plus na families. Families? Sa transitional shelter namin, we have 20, we are supporting 20 girls plus dependents. How big po yung yung organization right now? Kasi to service 2,000. We have around 20 staff. 20 staff, So, paano po yun? Kasi, syempre, may active case finding po ba? Or may hotline po ba? Na paano po sila nakaka-reach out sa organization? Ang issue ng human trafficking, napakalawak at napakalalim. So, marami siyang proseso. Merong legal process, merong rescue, merong investigation. So, ang Honor 1000 movement, marami kaming partners na ibang organization kasi hindi mo talaga matatakel ang issue ng human trafficking na mag-isa ka lang. So, meron kaming partner organizations na sila ang nagre-rescue, sila halimbawa ang Honor, hindi kami humaharap sa korte. We really value the privacy of yung mga nasa shelter namin. So, meron kaming partner na sila yung humaharap sa korte. Ang dalawang focus ng Honor ay
prevention, at reintegration. Reintegration to the community. Parang recovery na. Speaking of the reintegration and yung mga programs niyo, especially on microfinance, any success stories? Paano nakita lumago yung businesses nila o yung pinagkakitaan? Especially kayo, Miss Kayla, kasi kayo yung nagmamanage ng finance. So sa microfinance, tagal na rin siya eh. So from 2011, meron kaming mga clients na even from the start, nandun na sila. So makikita mo talaga na from starting loan na 6,000, ngayon kaya na nilang mag-loan to 30,000 na fulfill nila yung mga payments every week. And then we have stories na they were able to support yung children nila. Kasi 'di ba sa provinces, madami talaga silang anak. So minsan kahit 6 na yung anak nila, they were able to support until college, makatapos. So, iyon yung mga stories na pag makikita yung mga nanay as you go to the field, kukwento lang nila na kahit na minsan walang work yung husband, yung mga mothers, they were able to provide for their family. Paano yung dynamics, Miss Kayla, in terms of kung ano yung pipiliing business kaya or yung pag-manage ng business? Is there like a mentorship or a consultation? Business coaching, na regular or paano yung dynamics ng pagtulong? So ngayon, ang ano namin for microfinance is a group lending setting. So yung mga nanay mismo, pag maglo-loan sila, they would come to us as a group. So sasabihin nila may 10 na nanay na kami, ganun. And then when they repay, so every week they would have a meeting. Tapos ang hopes namin ngayon is that during that meeting, they would also be able to yung mga share ng business ideas. So we want to create that bond sa kanila. And also this year, we're looking at giving actual finance or business handling din for them. Especially if yung mga nanay, nandun na talaga sila sa higher loans. We want to be able to help them manage their money correctly. Napakaganda nun, Gabi, kasi in a way, they're empowering the women to, na hindi lang sila magde-depend dun sa organization, but as a community, yung grupo, they would help each other at knowing na itong mga nanay na to, or kababaihan, they're coming from a similar situation na sila mismo victims of abuse. Ganyan. Which is a healthier, more sustainable route. Di ba? Yung sa shelter naman po, right now, I think you mentioned meron kayong 20 families. 20 families. May plans ba for expansion or anything? Nabanggit namin kanina na we are a transitional shelter for reintegration. Correct. Ibig sabihin, sana ito na yung final phase ng healing nila. So, of course, we always want, our shelter is always open to help. Pero, we are also teaching them na to live independently. Tinetrain namin sila na unti-unti, hindi na magde-depend sa amin. So, isang story, halimbawa, ay meron kaming isang nasa shelter na second year na siya sa criminology. So, pangarap ngayon ever since na maging police. So, second year na siya, malapit na siyang magtapos. After nun, mamumuhay na siya ng sarili niya. Magre-rent na siya siguro ng sarili niyang apartment. Maganda siguro yung may parang annual na, or do you do that, yung mga annual na get-together, kahit yung mga graduate na or totally nakatapos na ng program? Sa mga partner organizations namin, meron silang annual, it's called Survivor Gathering. Tapos, nagsishare sila ng mga stories para ma-encourage ang isa't isa. So, Ms. Flo, ito po bang Honor 1000 movement, meron po ba kayong yung kumaga you're sharing the gospel as in directly, or is a Christian organization po ito, no? Yes. So, may integration talaga ng ministry. Yes. Can you share about that? We believe na yung financial help or provisional help is very temporary. Ang pinaka-lasting na help na maibibigay namin sa human trafficking victims ay really
malaman nilang mahal sila ni God. So, we really incorporate that. Isa talaga yan sa priorities namin. So, sa microfinance, halimbawa, sa mga fellowship groups, pinapaalala namin lagi na dapat mag-share ng word. Sa shelter namin, araw-araw meron silang devotion. At we share the gospel with them. Ang Just- hirap nun, no? Kasi, I mean, kung victim ka ng abuse, parang always there's that line na Yeah. parang, bakit nangyari sa akin to, gano'n. It's such a sensitive and traumatic experience that you really need to be careful and be progressive din sa pag-handle ng mga cases. So, salamat sa Yes. ministry tulad ng sa Honor 1000. But let's talk about the products as well. Yes. Meron tayong Go. a few products. Part ba yan yung sa microfinance or may separate na group talaga na ito yung focus? Ayun, so Blessed Project is yung transitional shelter namin. So yung girls, sila yung nagtahi ng mga yan. So part of the program, we want to help them in terms of employment. So we give them other skills na kasi minsan 'di ba yun yung parang wala naman akong Kulang sa- skill or hindi saan ako mag-work ganun. So we try to sewing is a way for them to learn yung mga discipline, saka na to be on time, na meron silang boss, ganyan. So they undergo training for a period of time. Yeah, and Tapos, then we also sell yung products na, so ito, meron kaming pouches na every pouch, meron siyang nakalagay na it was, let's check. so, ayun. So dito sa loob, meron Parang siyang, bagay sa ito, so may Ate. honor. Diba? And then sa loob, meron siyang nakalagay na this product is handcrafted by young women rescued from human trafficking. And yung purchase helps set them free. So all of the profit or income would go back to fund yung projects. So it's also a way for us to good. be sustainable. Oo. So, So, ayun. umiikot lumalagoy yung money ng Yeah. So, pwede niyo po bang isa-isahin yung mga products for our viewers? Baka interested din silang bumili. Sure. So, eto, lately, we have orders din for weddings. So, di ba, uso yung mga souvenir, ganyan. So, Wedding we had, baka mo? Yeah. so, we had orders, tapos they would also print yung iba. Print verses there, so canvas, ito. So, lahat sila, meron sila sa loob nung white tag. na honor tag. Nice. And may honor din na nakalagay talaga dyan. And itong isa, we also have handbags. So, ito, tuwan-tuwa talaga yung mga girls na they were able to create Oo. ganitong Tapos, type kasi ng... bumibili din sila ng sarili nila. Oh, yeah. Patronize din. So, ito. How can people buy Opo. yung mga ganitong products? Sa Very anong important. distribution po natin? So, we have a Facebook page. Okay. Online delivery. Oo, sa Facebook. Honor 1000 Movement. Oo. Can you repeat that, Ms. Kayla? Facebook.com, Honor Everyone. Honor. So, yung name namin itself is Honor 1000 Movement. So, like, and then you can message us then to avail yung products or even place order siguro for your wedding. Or yun, yung pouches namin are still ongoing. And also yung bags, they are made to order. So, message us. And speaking of yung pag-like Antoinette, Miss Flo, yung in terms of how can our viewers, a lot of people are watching right now, paano ba kami makakatulong? Alam mo, isa yan sa pinakamahirap na tanong. Kaya na tinanong ko. Sa honor, we really believe na we are all made in the image of God. That's why we need to honor everyone. And we honor God also that way. If we honor everyone, or if we believe that we are all made in the image of God, wala sigurong magiging victims ng human trafficking. If we really know that truth. So, first na makakatulong ay to honor everyone. Kung papahalagahan po natin at alam natin yung value ng bawat tao sa pamilya natin, yung mga daughters natin, mga anak natin, mga kapitbahay natin, kung alam po natin yung tamang pagpapahalaga. At sa organization po namin,
Syempre, yung pagbili po ng mga products, malaking tulong po. Not only financially, but yung magkaroon po ng worth o dignity yung mga rescued victims po natin. Kasi alam nilang hindi lang donation lahat. Alam po nilang pinaghirapan nila yung na-earn nila. Sorry, kanina ako talaga medyo curious ako di ba? What's in the name na Honor 1,000? Bakit 1,000 po? Yung 1,000, it's a simple goal that we want to remind ourselves. Hindi po namin aim na baguhin ang mundo. If we're able to empower 1,000 nanay to help their families, or if we're able to help 1,000 communities, if we're able to give 1,000 women, rescued victims of human trafficking, a life of dignity, okay na po kami. Amen. Amen. Thank you very much po, Miss Flo, Miss Kyla. And alam mo, Gabi, dito sa ating usapan, yung tumatakbo sa isip ko is our responsibility, no, as Christians. I hope na hindi tayo maging desensitized sa mga ganitong issues na we're always aware. And yun nga, na kasi meron na tayong pag-ibig ng Panginoon And all the more reason kaya tayo ay sana makapagbigay ng kamay ng lahat ng ating makakaya para sa fellow Filipinos and even non-Filipinos for that matter. Because that's who we are in the Lord. Tama, Antoinette. And I was also reminded na, of course, only God, only Christ can fully heal us, fully heal especially yung mga victims natin. And it's our responsibility to honor God, and not just to honor God, but also to help and love others. For more on this, we have Bishop Ruben Abante in Hebrews. Welcome to Hebrews. Ito po ang bahagi ng ating programa sa Lighthouse Cafe na naglalayo na bigang daan ang kung anong sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa mga pinag-uusapan po natin. Sa episode pong ito ay we are honoring women. Sapagkat alam niyo po, ito ang panahon na gusto natin bigyan ng pagkilala, ng recognition ang mga katangi-tanging mga kababaihan sa ating lipunan. And we're glad for them and we praise God for them. We want to honor them. In fact, the Word of God also honors women. In fact, doon po sa Proverbs 31 ay punong-puno po ang chapter na ito ng magagandang pagkilala at honor sa mga kababaihan. Ang sabi po, sinisimulan ito ng who can find a virtuous woman? Sino nga ba ang makakahanap ng katangi-tanging kababaihan? Ano po? And then, nira-rundown po, enumerate sa mga verses na ito kung ano-ano ang mga katangian. You see, when we recognize and we give honor to some people, ay binibigyan dandaan po natin ang mga katangi-tangi nilang mga taglay. At gayon din po ang salita ng Diyos. Hindi po tayo nagbibigay karangalan sa isa na hindi po natin tinitingnan ang mga katangian. But let's look at what the Proverbs says. Ano po? Ang sabi dito, who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. Alam niyo po, higit sa lahat. Ano po? Ang magandang katangian ang nagbibigay halaga sa isang tao. Hindi po posisyon, hindi titulo, hindi kung anong pangalan na kaakibat, o kaakibat ng pangalan, hindi kung anumang mga possessions, subalit yung virtuous na mga katangian, katangi-tanging mga taglay. Tingnan po natin kung ano-ano. Ang sabi dito ay, the heart of her husband that safely trust in her. Ibig sabihin, yung mga kababaihan po na maaaring pagtiwalaan, na maaari na sila ay asahan sa maraming bagay. Ano po? Ang sabi, so that he shall need no need of spoil. Alam niyo po yung wastage sa ating buhay ay gayon na lang. Subalit kinakailangan po ay ito'y nakukorek, ito'y na-arrest. Ayaw po natin ng waste sa ating buhay. Ayaw natin na meron tayong tinatawag na sayang ba sa ating buhay, kundi ang lahat ay naglalakip-lakip upang magsama-sama ito sa ating
pag-angat, no, sa ating antas, even as a society. Ang sabi rito she will do him good and not evil all the days of her life. Marami po tayong kababaihan na hindi nila inaantala kung anong hinaharap nila, but they prefer people other than themselves. Ano po? Napakagandang bagay. Marami tayo ng mga nasa poder, ng mga kababaihan, na inuuna nila ang ibang tao. No? Parang yung mga magulang din po natin, yung mga nanay natin. Bago kainin nila, isusubo muna sa atin. Ano po? Anyway, ang sabi rito, she seeketh wool and flax and worketh willingly with her hands. Sanay sa trabaho. And then ang sabi, she riseth also while it is yet night and giveth meat to her household. Sanay at hindi palaangal. Nagtitimpi sa lahat ng bagay, may oras para sa lahat. Ang sabi dito she considereth a field and buyeth it. Yung bang bagay po na alam nila kung ano ang mahalaga at kung ano ang kapaki-pakinabang po sa atin. Marami sa atin, ay hindi natin alam kung ano ang kahihinatnan ng ating mga desisyon. And so we want to have women, honorable women at that, na sasabihin sa atin, may kinakailangan ganito, sapagkat we need to check the choices that we have, whether they may be right, whether they may be really profitable for us. Ang sabi dito she layeth her hands to the spindle and her hands hold the staff. Yung bang marami nang ginagawa, iba ang tawag po dyan maalam sa maraming bagay, hindi lamang sa isa. Gayon po ang ating mga kababaihan sometimes. Sa tahanan, ang dami nilang ginagawa na kahit tayo mga kalalakihan hindi natin kaya, And then, she is not afraid of the snow for her household. Walang kinatatakutan. Alam niyo po, napakarami pa ang maaaring sambitlain natin ng mga katangian for women. Pero ito ang huli. Ang sabi dito, favor is deceitful and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Of all qualities, it is the fear of God that we want to see in women. And for this, kayo mga kababaihan, nais natin na kayo parangalan, not simply because of your qualities, na abilities and all things, but because of your trust and your fear in God. God bless you all. For this episode, let's talk about menstruation. Karamihan ng tao ay nagiging uncomfortable kapag menstruation na ang pinag-uusapan, o di kaya may sarili-sarili silang opinion tungkol dito. Pero, what is the real deal when it comes to this natural phenomenon? Isa sa mga pag-uusapan natin ngayon ay ang pagiging irregular ng cycle ng isang babae na minsan din ay na-diagnose bilang PCOS. Isa ito sa mga hindi pinag-uusapan, tinatago o di kaya ay hindi naiintindihan ng mga kalagayan ng mga babae. Kasama natin ngayon sa usapang Buwan ng Dalaw at mga kaakibat na topic nito ay isang OB-GYN na si Dr. Julia Bulaon Beltran. Welcome po sa Health Talks, Dr. Good evening. Good evening ba? Good day po. Good day. Ayan. To start po, can you please explain kung ano po ba ang menstruation? Okay, ang menstruation, ang mga sabi mo, ay buwan ng dalaw. So, nag-start yun sa tinatawag na menarche. O, dati, 12 years old, pero mayroong nagme-menarche ng earlier as young as 8 years old. So, ang regular menstruation, it usually should come regularly. So, iba't iba sa iba't-ibang babae. So, ang pinaka-gap niyan is, ang interval niya is between 19 days to 40 days. Yun ang regular. So, may mga babae magkakaroon ng buwan-buwan, meron every 1.5 months. Pero usually, yung pinaka-normal is of course 28 to 30 days. Yun po yung So, pinaka-normal. self-limited siya. Ibig sabihin, mga 2 to 3 days na malakas, susunod na mga araw, patak-patak na lang hanggang sa mawala. Yun ang normal. So, pag 18 to 19 to 40 days, regular cycle pa po siya. Ano naman po yung irregular cycle? So, depende sa babae. Kunyari ako, nagme-mens ako ng every 28 days. Pero minsan may regla buwan ng dalaw na
next month darating after 28 days, susunod 40 days, susunod 19 days. So, paiba-iba ang gap nila. So, yun ang irregular. From there pa lang Oo. po, irregular na siya. Ano naman po yung PCOS or polycystic ovary syndrome? Oo. So, ang polycystic ovary syndrome, kamukha nga na sinabi, poly means many, marami. Cystic, sabihin yung mga bagay-bagay sa ovaryo ng babae na merong lamang tubig. Parang bilog-bilog. Cystic, bilog-bilog. Yung syndrome, ito sa medical term, ito yung confluence o grupo ng mga sintomas sa isang kalagayan. So, kamukha ng polycystic ovarian syndrome, meron siyang kasamang bukod doon sa nakikita sa ovaryo na maraming maliliit na cysts. Tapos, meron mga babaeng irregular menstruation na hindi, minsan mahina, minsan malakas. Tapos yung mga cutaneous symptoms, yung mga nakikita niya sa katawan niya yung tigyawat. Tigyawat na, hindi yung tigyawat na pa isa-isa, yung tigyawat na tinatawag natin na yung acne vulgaris, yung talagang malala ang pagka-tigyawat niya. May mga babae naman nagkakaroon ng yung bigote. Meron po ako Meron ka nga, kaya napatingin ako sa iyo eh. Pero wala pa naman po ata. Hindi naman lahat, kasi may babae talaga natural na balbon, di ba? May bigote, may tinutubuan dito, o sa ibang parte ng katawan meron siyang bigote. Yun. At kadalasan, medyo nasa heavy side siya. Not necessarily obese, yung matataba talaga. Medyo on the plump side siya. Pero meron ding PCOS na nangyayari din sa mga payat na babae. Pero bihira yon. Mas madalas sa matataba. Ano po bang effect ng PCOS sa katawan? Number one na pinupunta sa amin ng mga pasyente, kadalasan yan mga sa adolescent period, no? Yung talagang nag-i-establish pa ng kanyang regular menstruation, pupunta siya sa na ang lakas ng regla, yung kanyang dalaw, irregular, o minsan 3-6 na buwan hindi nagme-mens, ganyan. O minsan naman, napakalakas naman ng mens niya. So, meron siyang problema sa kanyang buwan ng dalaw. Hindi normal. Minsan tumatagal ng more than a week. Minsan naman, 1 araw lang. Tapos susundan after 3 months. Ganun ang kadalasang dinahilan. Kaya pumupunta sa amin ng pasyente. Karay-karay ng mga nanay. Opo. Yung doktora, bakit ganito yung anak ko? Tapos makikita mo, pag nakita mo medyo mataba, parang nasa isip mo na, baka may PCOS to. Ano po ba yung normal na duration ng menstrual? Ang mens natin. So, usually yan sa unang araw, no, medyo mahina. Pangalawang araw, pangatlong araw, doon malakas. Kasi doon talaga yung, yung endometrium, yung parang dingding ng matres natin na talagang halos bumabaksak in the form of menstruation. Tapos noon, at the same time na bumabaksak yon, nagre-repair din ang matres natin. So, sabay yun eh. No, bumabaksak o nadidenude yung endometrium, tapos at the same time nagre-repair. Kaya dapat talaga ang ating buwan ng dalaw hindi humahaba, mga siguro the most is 5 to 7 days. Kasi nga dapat may repair na simultaneous na nangyayari. Ganoon. So, after po ng mga ilang days po na yun, pag lumagpas, hindi na po siya Medyo normal. na tayo, baka may problema. At saka masabi ko lang, ang menstruation po, lagi namin sinasabi, frustrated pregnancy, senyales ng frustrated pregnancy. Kasi yung ating pong matres, pag nagsimula tayo mag-menstruation buwan-buwan, hinahanda baka sakaling magbuntis tayo. Kasi doon po babaon o mag-i-embed yung ating pag nagbubuntis for the next 9 months. So, kailangan talaga mag-thicken yung endometrium. Ngayon, kung di tayo mabuntis, babaksak po yun in the form of menstruation. So, isa po sa myth nga ng menstruation, yung sinasabi na, ay maduming dugo yan. Hindi po totoo yun. Masustansya po ang regla, yung dugo ng regla o yung ating buwan ng dalaw. Kasi yun po ang dapat bubuhay sa ating baby habang nasa matres. So isa po yun sa mga hindi Sasayo pala sa amin totoo. na, ay, maduming ano yan. Naiipon yung madumi mong dugo pag di ka nagre-regla. Hindi po totoo yun. Masustansya nga po yung dugo ng menstruation natin. So, balik po tayo dun sa PCOS po. Kasi nabanggit na po natin yung mga, mga myths na mga feeling natin. Totoo po ba na pag meron pong PCOS, mahirap po magbuntis, mga ganun po? Yes, oo. Kasi apektado ng PCOS yung yung ovulation natin. Pag ang babae regular na nagre-regla, may buwan ng ibig sabihin most probably regular din ang pangingitlog niya.
isang itlog buwan-buwan. Kasi doon, yun ang yun ang para mabuntis tayo, no? So, pag hindi regular ang menstruation, ibig sabihin, baka hindi ka nag-ovulate buwan-buwan. Hindi nagre-release yung ovarium ng itlog ng regularly. Kaya ang ating regla, una naapektuhan. Mag-i-irregular ngayon ang menstruation natin. So, kung di ka nangingitlog, walang union ng similya ng lalaki, o sakaling meron na tayong kapartner sa buhay, at saka itlog ng babae, walang fertilization na mangyayari kasi walang itlog na nilalabas ang babae. So, yun din, isang sa mga concern ng mga PCOS, lalo na kung may asawa na at handa nang magbuo ng pamilya. So, isa pa yun sa pangalawang pinupuntan sa mga pasyente sa amin, yung irregular menstruation, o kaya sobrang lakas ng regla, o hindi mabuntis, miski okay naman ang kanilang pagsasamang mag-asawa. At totoo po ba na cancerous po ito? Or hindi? It may. Actually, PCOS may lead to cancer. Pero hindi po yung, ngayon, after a year, mag-ano ka. Kasi po, ang dalawang hormones po ng babae ay estrogen at progesterone. Yung estrogen po ang nagpapakapal ng dingding ng matres, no? Paghahanda sa pagbubuntis. Tapos pag nangitlog po tayo, yung progesterone naman ang ilalabas ng ovaryo. Pareho pong galing sa ito naman ovaryo, ito naman progesterone na second hormone natin na nilalabas pag nag-ovulate tayo. Pagtitibayin niya yung pinakapal ng estrogen. Kung basta kokontrahin yung epekto ng estrogen, no? Para matigil yung pagkapal. Ngayon, so ang estrogen po kasi pag hindi siya nakokontra, pwede siyang magpakapal ng dingding ng matres na pwedeng maging cancer ng lining ng matres. Pero yun po, mangyayari, tinatawag namin na uninterrupted estrogen stimulation. So, kailangan po yung progesterone talaga. Kaya yun, hindi naman after 5 years pero pwedeng kandidato ang pasyente sa cancer ng matres. So, importante po din na lagi kailangan din talaga, oo. Ano naman po yung hormonal imbalance? Yung dalawang progesterone, yung estrogen at progesterone po. Pero meron pa rin pong dalawang hormones na galing sa ating utak. Pero mainly, dito sa PCOS, ang talagang bida, yung estrogen at progesterone. So, kailangan po balance sila. So, sa first 2 weeks, pagka nag-regla tayo, estrogen ang marami. Sa second 2 weeks, yung progesterone na. Dapat, para kontrahin yung So, pag ito pong estrogen lagi, hindi ka nag-ovulate, doon na magkakaproblema. Sa regla, doon nalilitaw yung mga tigya-tigyawat natin. So, nagkakaroon na ng hormonal imbalance. So, once po, sa ating mga viewers po, pag nalaman po nila na meron po silang PCOS or candidate for PCOS, ano po yung dapat po nilang gawin? Siyempre, pupunta kayo sa akin. Kahit sino pong yung pinagkakatiwalaan yung gynecologist, kay private hospital siya o government hospital. Kamukha ko, galing ako nag-ano ako sa ospital ng Tondo, at saka sa UST hospital. So, kahit saan yung talagang trusted yung gynecologist. Yun nga lang po, siguraduhin yung gynecologist talaga. Kasi iba po ang treatment ng PCOS. Kailangan talaga espesyalista ang titingin. Yes po. Meron na po bang cure ito? Meron po. Ano pong Actually po, pag may pasyente ang dumarating, depende sa edad, tatanungin mo anong gusto niya mangyari. So, may mga babae na okay lang sa kanyang di nire-regla. Alam mo, natipid, di ba? Tsaka, di ba, istorbo rin sa atin yung buwan-buwan na meron niyang lumalabas. So, sabi niya, okay lang, doktor, kasi pwede naman po siyang mag-resolve on its own yung PCOS. Miski hindi mo gamutin, sabihin mo lang, sige, subukan na muna natin, magpapayat ka. Baka yung hormonal imbalance mo, magamot. Kasi po, yung taba natin sa katawan, extra source po ng estrogen yon. So, kung medyo mabigat ang iyong pangatawan, sabihin, may sobra kang estrogen, hindi lang galing sa ovary. Hindi na po siya pantay. So, kung papayat siya, baka sakaling mawala yung hormone imbalance, mawala din yung polycystic ovary niya. Ganoon. Ngayon, iba naman, gusto ko po regular na menstruation. Ayoko po na walang regla. So, bibigyan po natin ng pills. Yung pong ordinary pills. Mostly ito na po yung gusto magbuntis. Hindi po. Hindi din po. Ito yung gustong mag-regular ng menstruation. Yung pangatlo, yung gusto magbuntis. Okay po. So, yung sa gusto magbuntis, binibigyan natin ng fertility drug. So, bukod sa magiging regular ang regla niya,
At the same time, na pinag-o-ovulate natin yung ovary para mangitlog at kung magkaroon sila ng pagtatalik ng kanyang asawa, may chance siyang mabuntis. So, yun po yung tatlong bagay sa manage ng PCOS. Meron po bang side effects tong pills po? Meron po. So, isa po sa kinatatakutan dyan, yung pag may tayong mga ugat-ugat, sumasakit yung varicosities natin. Okay? So, minsan po kung may problema sa pagdudugo, pero siyempre po, bago po yun, kailangan siguraduhin natin na okay siya. So, minsan meron kaming, na baka ayaw na agad magbigay sa mga medyo matataba ng pills, ganyan. Kasi pwedeng lumapot yung dugo, magkaroon ng mga tawag ng pamumuo ng dugo sa mga ugat-ugat, ganyan. So, iba apprehension nila sa pagtaba. Alam mo na mga babae, conscious sa katawan. Pero ngayon po yung mga bagong pills po ngayon, mga low dose. So, as much as possible, inaalis nila yung retention ng water na nakakataba sa mga babae. Tsaka yung mga hilo, pagsusuka, yung parang naglilihi. So, yung mga low-dose pills po na yun, iniiwasan na po yung mga ganong side effects o adverse reactions ng pills. Okay po. Meron din po link ang PCOS sa diabetes? Yes. Pwede po ba natin itong pag-usapan? Kasi ang isa sa ng PCOS, yung tinatawag na anti-insulin effect. Yung insulin po, isa rin pang hormone yon na nanggagaling sa lapay natin. Ito po ang nagpapasok ng sugar na kinain natin mula sa dugo papunta sa liver para doon sila metabolize. Okay po. Ngayon, pag po meron tayong PCOS, kinokontra po yun. No, kinokontra yun, meron anti-insulin effect. So, ang nangyayari po tuloy ngayon, yung excess sugar natin, nai-store natin sa katawan, kaya tumataba. Kaya isa pa po sa mainstay o isa sa binibigay sa PCOS yung metformin na tinatawag. Ito po, pag sasabihin na, doktora, wala naman akong diabetes, ba't bibigyan mo ako niyan? Isa po yun sa una po, medyo nakakapayat siya. Nakakatulong sa pagpapayat ng pasyente. Pangalawa, yung po na yung kumukontra doon sa anti-insulin effect ng PCOS. Para yung sugar natin pumasok sa liver at ma-metabolize natin at di natin mailagay sa iba't ibang parte ng katawan natin na maglilid ng pagtaba at saka diabetes. Yan. Okay. Thank you po. Meron po ba kayong mga tips or any reminders po sa ating mga kababaihan? So, sa mga nanay po, lalo kasi kadalasan po ito, dinadala sa amin yung mga batang teenager. So, kung may nag-regular menstruation ng mga anak nyo, tapos biglang pumangit o naiba ang cycle niya, dalhin nyo po sa doktor. Lalo na po kung medyo nakita nyo na, bakit tinitigyawat ka? Ba't sobra-sobrang tigyawat mo? Ba't medyo nagkakaroon ka ng, alam mo dito, mga bigo-bigote? Minsan mayroon po yung parang nagboboses lalaki, parang lumalaki ang boses. Kasi po yung nga pong yung androgenic effect, no? Nagkakaroon ng hormones din po to. Itong androgen po, normal na hormones ng lalaki. Kaya pag may PCOS, medyo yung ovaryo natin nagpo-produce ng ganong hormones. So sa mga babae, nagkakaroon ngayon ng mga characteristics ng lalaki. Okay? So, tsaka yun po, siyempre, medyo pigil-pigilan na po natin pag medyo yung tumataba yung ating anak. Kasi hindi po natin sila po yung mga kandidatong magkaroon ng sa pagtanda, kung di natin pipigilan, yung hypertension, diabetes, na related sa PCOS. So, yun lang po. Tsaka kung kukonsulta po, doon po sana sa talagang espesyalista. Yes. At saka yung trusted natin na doktor. Thank you po, Doc. Ay, Daisy Lynn. Thank you po. Sobrang kulang po yung oras natin. Di ba, pwede naman sundan. Opo. Next time po, dagdagan po natin yan. So, thank you po sa napakagandang discussion po natin. Anytime, Daisy Lynn. At sana po ay kayo rin po marami po kayong natutunan, lalo na po sa ating mga kababaihan. At nadagdagan ang ating kaalaman tungkol sa kondisyong ito. So, thank you for watching at tandaan po natin ang kalusugan ay kayamanan. So, let us take care of our bodies and our health. So, see you again next week for another episode of Health Talks! At natapos na naman ang isang oras ng magandang kwentuhan. And we hope you enjoyed all our discussions today. You can watch a replay of our episode today
sa aming YouTube channel. Look for Lighthouse BBC on YouTube and of course, be sure to like, subscribe, and share. At available din po ang mga mobile apps. Yan po ang Lighthouse BBC and of course the GCTV mobile app. You can download these via Google Play Store and App Store. We would like to thank our ministry partners and sponsors, Miami Cakes for Gospel's catering services, Lighthouse Blooms Flower Shop. Be a blessing by becoming our ministry partner. Just send us a message through our official Facebook page, Lighthouse Cafe. Yes, Attorney Moses, pwede rin silang magpadala ng mga komento sa ating Lighthouse Cafe Facebook page or write us an email at goodtalks@lighthousecafe.com. Ayun, tama yun. Catch another episode next week, only here at Lighthouse Cafe. Where good talks happen.